Ayun, nasagot ko lang doon sa sinasabi ko. Ano, na ang GERD ba ay nagiging dahilan ng ibang mga mas mabibigat o mas matitinding karamdaman. Ang sagot ko lang, hi dudes, welcome dito sa farm ko. Siyempre, hindi mo ito farm kasi farm ko to. Anyway, mga dudes, kwento-kwento lang, bigay ng mga opinion, bigay ng mga kuro-kuro, magbahagi ng tama, at may mga mapupulot na aral para sa bawat isa. Yan tayo eh. Anyway, mga kaibigan, ang daming mga video na nagbabiral. Diba, ngayon sikat na sikat yung isang lady motovlogger. Ilang milyon yung views. Walang kakwenta-kwenta. Wala kakwenta-kwentang video. Pero yung nagkaguluhan. Naalala ko yung mga basher. Hindi daw maganda ako magsalita. Wala daw kwenta yung sinasabi ko. Yung mga sinasabi nila. Pero maraming tumatawag sa akin para humingi ng payo about sa information, kalusugan, kung paano natin nalalampasan ang mga hirap na nararanasan ng mga taong nagkakasakit. Sa tingin ko mas maganda itong yung topic na ginagawa ko na about nakakatulong. Sa feeling ko lang may natutulungan ako. Pero sa tingin ko mas maganda to kaysa doon sa mga awayang karsada. Ang dami kasing mga vlog na sumisikat milyon views. Utal daw ako. Hindi daw ako marunong magsalita. Wala daw kwenta yung mga sinasabi ko. Pero nakakatulong ako. Nakakatuwa lang. Anyway, pag-usapan natin yung about sa huwag na tayo makisawsaw sa mga lady motovlog na yon. Hindi yun ang ating pakay para sa mga vlog na ginagawa natin. Ang pakay natin, yung mga tulong tayo sa pamamagitan ng information. Kahit pautal-utal tayo, kahit hindi maintindihan yung sinasabi natin, kahit walang kwenta yung sinasabi natin, at least may natutulungan tayo. Pag-usapan na lang natin yung about sa GERD. Yan. Actually, diyan tayo nag-umpisa sa paggawa ng kwento about sa GERD. Kasi syempre, may sakit ako eh. Sabi ka nung iba pag minsan tinatanong, magaling ka na ba? Kasi paano kami maniniwala sa iyo kung sa mga kinukwento mo, sa mga sinasabi mo kung hindi ka pa magaling? Actually, kaya nga ako gumawa ng vlog. Kasi ayaw kong matulad sa akin yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kapamilya ko. Ganun na rin yung mga viewers ko. Kung may mga maniniwala sa akin, at least mamumulat sila sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang bawat tao. Kung hindi ko ito naranasan, ito mga sakit na ito, hindi naman ako magbablog. Hindi ko maisipang mag-vlog. Pinaranas ako ng ganitong karamdaman, kaya nagsishare ako. Posible ba na magkasakit ng mas malubha ang isang taong may sakit na GERD? Alam nyo mga kaibigan, mga dudes,
Ang sakit na GERD, nagsimula yan sa lifestyle disease. Lifestyle disease talaga ang tawag sa sakit na yan. Pag sinabing lifestyle disease, lagi ko sinasabi, nakukuha yan sa mga pagkain, sa mga ginagawa nating makabago. Kasama na dyan ang bagong teknolohiya na sinabi ko sa last na video. Kasi madaming kaakibat ng bagong teknolohiya sa lifestyle. Tinatanong nyo kung magaling na ako, nakokontrol ko ang sakit ko. Preventive? Magandang preventive. Sinasabi ko lagi. Higit sa lahat, dun sa walang sakit. Kaya nga sabi ko sa mga vlog ko dati, nakaraan, ang focus ko talaga mga kabataan, na wala ng kabataan ang maagang magkasakit. Kasi kung matututo tayo mag-prevent ng ating kalusugan, hindi tayo basta-basta magkakasakit. Yan ang naging dahilan ko at ng karamihan na may sakit ngayon. Hindi nakapag-prevent. Pwede bang mag-prevent ang mga taong may sakit na? Pwede, kasi yan ang ginagawa ko. Pero, may sakit ka pa rin. Ano ang dahilan? Bakit kailangan ko mag-prevent? Bakit ako nagpi-prevent? Para maiwasan ko ang komplikasyon na dulot ng pagtagal ng sakit na aking nararanasan at dulot ng mga iniinom kong gamot. Madami na ba ako na nararanasang mga sakit? Yes, sa edad kong ito, ang dami. Kasi ito yung sinasabi ko, posible na ang sakit na GERD ay maging dahilan ng iba pang mga karamdaman. Madami ako sinabing mga sakit na nararanasan ko. Actually, ang isa sa pinakamahirap kong pinagdaraanan ngayon, yung rayuma. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa. May doktor ako. Nagpapacheck up ako kung anong klaseng rayuma. Ang daming klase. Actually, kanina lang, katatapos ko lang magpa-blood chem para sa uric acid. Kasi taas baba ang uric acid. Pinag-aaralan namin ng doktor, saan ba nanggagaling? Sa pagkain ba? Sa genes ba? Saan ba talaga? Ang tanging maliwanag sa akin sa panahon ngayon, ang pag-inom ng gamot, ang pag-inom ng gamot na pampababa sa uric acid ay madaling mag-function. Nagle-level, nakokontrol ang pagtaas ng uric acid. Actually, ang uric acid pag hindi mo inagapan, pag hindi mo kinontrol, magkakaroon ka ng kidney problem. Yan pa naman yung kinatatakutan ko kasi bata pa lang ako, 6 years old ako, nagkaroon na, yan ang naging problema ko. Infection sa kidney. Ayaw kong maulit, ayaw kong balikan. Kaya, may takot ako na baka sa hindi ko alam, sa kakulangan ng aking knowledge about yan, mauwi na naman sa pagkakaroon ng kidney problem na ayaw ko talaga. Alam natin na pinakamarami sa mga hospital ngayon ay mga dialysis patient. Yun nga mga kaibigan, ang GERD ay starting way siya para magkaroon ng iba pang mga karamdaman. Kasi kapag humina ang digestive system mo, ihina lalo ang iyong resistensya. Diyan kasi ang starting ng blood flow. Yung pagkain, natutunawin, sasalain ng ating katawan, ng ating dugo, dadaloy sa dugo, yung blood flow, sa digestive system talaga nagsisimula.
diyan paghihiwa-hiwalayin, diyan kokolektahin ng at sasama sa dugo yung mga vitamins, mineral, magnesium, potassium, etc. etc. Pagka nagkaroon tayo ng problema sa digestive system, kasama na dyan yung GERD. Kasi yan ang nasa digestive system ang function ng GERD. Yung sakit na GERD. Magkakaroon ng incorrect blood flow. Kaya maraming sakit, ang iba't ibang klaseng sakit. Iba't ibang klaseng sakit. Ang numero uno na magiging problema natin, pangkaraniwan na nagiging dahilan, magkaroon tayo ng cancer. Saan? Una, sa sikmura. Kasi nagasgas na yung ating lining. Pangalawa, sa esophagus. Pangatlo, sa bituka. Sa colon. Kasi nga may blood flow, may digestive system, kasama diyan yung ating pancreas. Yung ating internal organ, posibleng magkaroon ng problema. Ang kidney natin na siyang sumasala. Kaya kung may purpose, sabi ng iba, walang kwenta yung video, walang kwenta yung vlog ko. Pero doon sa mga tao na nakikitaan ng kwenta yung vlog ko, nag-iingat ko kayo. Prevention. Isa lang naman, hindi naman pananakot ang videong to. Ito ay pagpapamulat sa katotohanang nangyayari sa ating katawan. Gusto ko na yung mga anak natin, maturuan natin ng tamang information. Hindi natin mapipilit may sariling buhay ang mga bata. Pero at least, maturuan natin, maimulat natin sa tamang information about sa kalusugan. Sabi ko nga, gadget. Number 1 na problema ngayon ay gadget. Lalo-lalo na ang cellphone, TV, ang lakas ng radiation. Hindi lang TV kahit nga ilaw. Ang lakas ng radiation. Yan yung pinakamalaking pinanggagalingan ng problema ang pangkalusugan. Nga sabi ko, dapat malaki yung kakulangan ng gobyerno para sa paglalaan ng budget pangkalusugan sa mga mamamayan. Sana at least galingan nila o higpitan nila ang pagbibigay ng information about sa technology, kung ano ang masamang epekto nito. Total, uso ang vlog, uso ang social media, bakit hindi na lang kahit doon idaan? Actually, ang mga kabataan nakatutok sa social media. Kaya nga ito yung platform na ginagamit ko, ang vlogging sa panghikayat sa mga tao, lalo-lalo na sa kabataan, na ingatan, na mag-prevention about sa kalusugan. Dahil kapag hindi kayo namulat sa katotohanan na ang buhay ng tao, pekli ng pekli, pabataan ng pabataan nagkakasakit, marami o dadating ang panahon, wala nang tatanda. Siguro kami, graduate na kami doon. Pero kawawa yung susunod na lahi, saling lahi, kung mga bata na lang ang edad ng mga namamatay. Ayun, nasagot ko lang doon sa sinasabi ko. Na ang GERD ba ay nagiging dahilan ng ibang mga mas mabibigat o mas matitinding karamdaman? Ang sagot ko lang, opo. Paano iwasan? Prevention. Ang may sakit ba kailangan mag-prevention? Opo. Anong dahilan? Para maiwasan ang mga komplikasyon na dala ng pag-inom ng gamot, na dala ng pagtagal ng sakit na meron tayo. Gagaling ba? Not 100%. Pero malaki ang tulong.
katulad ko. May sakit pa ba ako? Sa ngayon, wala. Yan yung yan yung sa tingin ko mas mahalaga kumpara dun sa mga sa mga issue-issue pangkarsada. May nagpapatayan, may nagmumurahan, may matatanggalan na lisensya, na milyong-milyong views. Ano ang mapupulot mo? Ano ang mapapala mo? Napatawa lang ako. Napatawa lang talaga ako. Ayaw kong pagkwentuhan yun eh. Kaso napatawa lang ako. Naalala ko yung na milyon-milyon views na walang kwenta na kwento. Tapos sabi sa akin, wala daw kwenta yung vlog ko. Ibig sabihin, wala nang kwenta ang buhay ngayon. Wala nang kwenta ang buhay ngayon. Kasi about sa sa buhay, sa magandang buhay yung aking vlog. Mas maganda na pala ngayon yun, yung mga nag-aawa, nagiging bastos, nagiging walang modo sa matatanda, nagiging basta. What's up, man? Gusto ko lang kasi mamulat yung mga tao na hindi natin talaga kayang pigilan yung technology. Andyan ang technology, kaakibat yan, kasi kasama yan sa pag-unlad ng ating bayan. Pero dapat, may pag-aaral tayo. Dapat alam natin, kahit ako, hindi ako nagmamalinis. Ako, malaki ang kakulangan sa kaalaman sa teknolohiya. Kaya nga sinasama ko yung technology para at least maalarma ang pamahalaan na yung magagaling para sa technology ay gumawa ng mga impormasyon. At least ako matututunan ko din yun. May sakit nga ako eh. Saan nanggaling? Saan nanggaling yung sakit ko? Sa surrounding, sa ginagalawan ko, diyan nagsimula. Lifestyle, di ba? Kalimitang sakit na nang pupulot natin sa lifestyle. Eh kung may information, at least alam natin. Ngayon, sana alam mo na. Yun tayo eh.